magandang umaga po sa ating lahat. Pag-thumbs up mo, pag nakikinig, narinig po ang aking boses. Narinig po ninyo ako. Loud and clear. Can you hear me? Okay, tayo po ay manalangin. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga, bagong pag-asa, bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Kami po'y patuloy na nagpapakumbaba sa inyo at inilalagak sa inyo ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Pangunahan po ninyo kami sa iyong banal na Espiritu Santo at buksan po ninyo ang puso at isipan para maunawaan po namin ang nais nyo na ipatid sa bawat isa sa amin. Just continue to bless us, O God, and meet the needs of our soul. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Peter. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Sabi po dito sa ating Bible, ito pa ang ating pag-aaralan. Ngunit kayo'y mga taong pinili, lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, isang bayanang pag-aari ng Diyos, upang iyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kadilag-lalas na liwanag. Noon hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Ito ang salita ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita na nabasa. So, ang bawat isa sa atin po ay hindi magkakakilala. Pero mayroon po tayong pagkakakilala, mayroon po tayong identity, kaya mag-aanip po tayo ng mga ID. Ang bawat isa, maraming kilala mo yung kaibigan sa pangalan, pero hindi mo siya kilala. Ang bawat isa sa inyo, nandiyan, marami hindi pa kayo magkakilala. Pero mayroon po tayong pagkakilala. Halimbawa lang po nung naglingkod ako sa Panginoon, sabi nila sa akin, ay Ilocano si Pastora. Pero nang magpakilala po ako, ay taga-Bagyo pala ako. Sabi ko, taga-Bontoc ako. Diba? Pag ang isang tao nung mga elementary, mayroon mga pagkakilanlan at mga hindi ginagamit palayan o kaya bernas, binibigyan ng pangalan ng isang tao pang makilala kaagad. Kaya, ayan yung classmate ko nung elementary. Pag nagsasalita, hindi straight ang kanyang pagsalitaan yan. Sa kaibigan, pag makilala mo siya, pag nagpakilala siya, diba? Pag kilala mo lang sa pangalan, hindi mo kilala kung sino siya. Kaya kung may mga pagtitipon, mayroon tayong tinatawag na pagkilala mo ang iyong sarili. May isa o sabi niya, pag nagpapakilala tayo, di ba sinasabi natin, ako si Pedro, nanggaling ako sa Pangasinan, nag-aaral ako doon. Kung sinabi mo ang natapos mo, isang guro, ay teacher pala si Pedro, di ba? Pag hindi mo pinakilala, hindi ka nila makilala. Di ba? Ganun. So, ang bawat isa sa atin, may pagkakilanlan. Marami pati sa inyo, agad, magkaka-roommate. Hindi pa ninyo kilala ang bawat isa. Pero pag nagpakilala, siya pala si Maria, siya pala si Cora. Kaya pati sa mga establishmento, mga landmark, mayroon tayong ginagamit na mga pangalan ng lugar para madali natin matagpuan. Ito din pa sa mga lugar, pag sinabi natin malamig na lugar, sa Baguio, natin, kaya sa Tagaytay, malamig na pasyalan. Sa mga
Bacolod, kagaya ng Duren ay sa Mindanao. Diba? May magpakilala ng bawat bagay, ng lugar, gano'n din ang bawat sa atin. Pero bilang Kristiyano, mayroon din tayong pagkakakilanlan. Ito ang pag-aaralan natin. Ngayon, mayroong limang makikita natin dito sa ating verse na pagkakilanlan bilang isang matatawag na Christian believers. Identity of Christian believers. Pagkakilanlan ng isang mananampalataya kay Kristo. Dito natin malalaman ang kung sino tayo sa harapan ng Diyos. So, basahin po natin sa verse 9. Kita natin yung sabi ni Jesus sa verse 9. Sabi niya dyan, ang una-una dito, kayo'y mga taong pinili. And sino ka man, saan ka man nanggaling, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesucristo, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at manunubos, nanampalataya ka sa Kanya, ang pagkakilanlan mo ay ikaw ay pinili ng Diyos. Dahil pinili, ikaw po ay pinili ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, pinili ka ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat na nananampalataya sa Panginoon ay laging pinili ng Panginoon. Kaya mapalad po tayo, we are fortunate na tayo po ay pinili ng Panginoon. Saan ka man nanggaling. Kaya mapalad na tayo po ay nakikinig ngayon. Kung maraming sabihin mo, pag nasa labas ka, ay paano mo kaya nakilala ang Panginoon? So, may pagkakataon ngayon na pinahintulot ng Panginoon na makapakinig ka ngayon dahil pinili ka ng Panginoon. Pag tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at nanampalataya ka sa Kanya, ikaw po ay pinili ng Panginoon. Hindi lang kami, tayo lahat nananampalataya. Number 1, we are chosen people of God. Ayun po ay mga tao ng Panginoon, chosen and people, dahil pinili at mapalad ka po. May isang kasama ninyo na testimony, nagpapasalamat siya sa Panginoon kahit na napasok siya sa bilangguan nang makilala niya si Jesus. Dahil tinanggap niya ang kanyang kaparusahan dahil sa nagkasala siya at magaan sa kanyang loob. Yung dahil napakinggan niya ang salita ng Diyos. Siya po ay pinili ng Panginoon kagaya sa ating lahat. Tayo po ay pinili ng Panginoon from darkness to light, sabi niya dyan. Pinili tayo from sa kadiliman, sa paggawain hindi maganda, at inilagay po tayo sa kanyang kagilagilanas na liwanag upang maliwanagan po tayo patungkol sa kanyang salita. Saan ka man nanggaling, sino ka man, pag ikaw ay nanampalataya, lagay mo sa iyong puso't isipan, pinili ka ng Panginoon. Amen? Pinili po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pangalawa dito, makikita po natin dyan sa verse 10. The last verse. In the last verse, receive mercy, sabi niya, sa huli. Kinaawaan, habang hindi kayo kinaawan ng Diyos noon. Pero ngayon, tumanggap po tayo ng habang, sabi sa ibang translation, kinaawaan niya kayo. We receive mercy. Hindi tayo karapat dapat sa harapan ng Diyos. Pero praise the Lord, ito yung kapagkakilanlan natin na kahit hindi po tayo kaaya-aya sa harapan ng Diyos, tayo po ay nagkasala. Pero tumanggap na po tayo sa Panginoon, tumanggap po tayo ng habag na nanggagaling sa Panginoon.
Pag ikaw ay nanampalataya na ito po ang ating pagkakinahanglan bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Pag ikaw po ay tumanggap na sa Panginoon, mararamdaman mo po yung habag ng Panginoon dahil hindi po tayo pinababayaan sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating tayo po ay makasalanan. Minahal po ng Panginoon ang bawat isa sa atin at ipinadaman niya ang kanyang habag, pinadaman niya ang pagkaawa sa atin na ayaw na po tayo, ayaw niya ang bawat isa sa atin ay mawalay sa kanya. Kaya na pinintulog niya ang pagkakataon, kahit nandyan kayo, marahil hindi po natin naiintindihan bakit kaya dinala ako ng Panginoon dito sa bilangguan, pero may plano ang Panginoon. Pag nasa labas ka, hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. Yung isang kasama nyo, nag-testimony, sabi niya, pag nasa labas ako, hindi ko narinig ang salita ng Diyos. Pinahintulot nilang po na pinahintulot ng Panginoon na dinala ako dito sa loob upang mapakinggan ko ang mga salita ng Diyos. At dito natin nalalaman na ang pagkakilanlan natin na tayo po ay mahal ng Diyos. Kinaawaan, binigay ang kanyang habag sa bawat nanampalataya sa Panginoon. Dahil ayaw niya na ang tao ay mawalay sa kanya at patuloy na gumawa ng mga kasalanan na mapagpalayo sa kanya. At pangatlo po dito, kita po natin this verse number 3, verse 9. And verse 9, ikita po natin sa verse 9. Second Peter chapter 2 and verse 9. Sa una, kita natin na tayo po ay pinili ng Panginoon. Number 3 dito, ay tayo po ay maging kanyang, sabihin ito nabasa ito kasi chosen. Royal priesthood. A people. Pangatlo, na pagkakilanlan po natin ay special ownership o pag-aari ng Diyos. Sabi niya dyan, pag-aari ng Diyos. Pag sinabi ng pag-aari, and English, special ownership or own position or God's people belonging to God. Pag-aari ng Diyos. Yan po ang pagkilanlan natin bilang mananampalataya sa Panginoon. Pag tinanggap na po natin si Jesus, pag-aari na tayo ng Diyos. Hindi na atin ang ating buhay. Ito pa yung pag natatandaan natin, pag una po tayong nakapakinig ng salita ng Diyos at we are lead in sinner's prayer, yung sinasabi natin, tinatanggap kita, Jesus, bilang ating tagapagligtas at manunubos. I receive you as my personal Lord and Savior. Yung Lord, yung sabihin po, Lord, Master. So, pag tayo po ay nanampalataya na, tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Hindi po sa atin ang ating buhay. Hindi po natin nalalaman ng ating buhay ay hindi natin pag-aari. Tayo po ay binigyan ng buhay, binigyan ng buhay dito sa mundo. Hindi po natin alam yan. Ang alam natin, nagpipigoso po tayo, galing sa ating parents, ginagawa natin ang ginagawa natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. But praise God, nakapakinig na tayo ng salita ng Diyos, ang ating buhay pala ay sa Diyos. Sa Diyos po ang ating buhay. Doon natin nalalaman ang paghihinga, lahat-lahat ng ari-arian natin na galing po sa Panginoon. Everything we have is come from God. So, pag-aari na tayo ng Panginoon. Kung pag-aari na tayo ng Panginoon, ang ibig sabihin na gusto na nais ng Panginoon ay pahatid sa atin ay yung relationship natin sa Panginoon. So, important din po yung relationship natin sa Panginoon. Ano po yung relationship natin? Kung relationship ka sa Panginoon, natanggap po sa Jesus na ikaw po ang pag-aari ng Diyos. Hindi ka niya na papabayaan. Pag-aari,
yung mga ari-arian mo, di ba? Hindi mo pinapabayaan, iniingatan mo. Ganyan ang Panginoon. Tayo po na pag-aari ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, sabi ng salita ng Diyos. God will never leave nor forsake us. Iingatan niya tayo. He will protect us and He will provide all our needs. He is our provider. Kung maganda po ang relationship natin sa Panginoon. Siya po ang magbibase sa atin, tulong niya tayo para mabuhay sa katuwiran. Garment of righteousness, ipabuhay na natin ang kalugban ng Panginoon. So it is a great privilege na naging anak tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ito po ang pagkilala natin. Pag ikaw na po ay nanampalataya, hindi ka na namumuhay ayon sa iyong kagustuhan. Kundi tayo po ay pagkaari na ng Diyos na mababasa niyo dyan sa verse 9. That we are God's people, are belong to God. Hallelujah. Ang apat na makikita po natin dyan, sabi niya, kayo mga taong pinili, mga marigat pari at mga mamayan ng Diyos, binili kayo ng Diyos na maging kanya, niya upang ipayag ninyo ang kahangahan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ibig sabihin, dito yung, kung makita yung pinili, ni Holy Nation. Sabi niya, na banal. Sabi niya kasi dito, bansang banal. Yan. Hindi lang po tayo pinili ng Panginoon, kundi tayo po ay pinili upang mamuhay na banal. Yan. Holy Nation. Sabi niya sa English, hindi ko kasi makita so Tagalog dito na nai-equate. Holy Nation. Yan po yung pananampalataya sa Panginoon, mayroon na po tayong pagbabago. Yung ipinabuhay na natin, yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Pag noong hindi ka pa nanampalataya, mahilig ka sa maraming bisyo, magsalita ng mga hindi malalaswang mga salita. Pag binago ka na ng Panginoon, hindi ka na nabibisyo, at sa mga nakakikita sa iyo, ay kasi born again na siya, nakikinig na siya ng salita ng Diyos. Ngayon ang sasabihin nila sa iyo. So mayroon pong pagbabago. Ang mga nanampalataya po sa Panginoon, nakikilala po nila tayo kung tayo talagang ipinapamuhay po natin ang salita ng Diyos. Kasi marami pong nanampalataya pero hindi po nila ipinamuhay. Hindi nakikita si Kristo sa kanilang buhay. So paano natin makilala na tayo po ay Kristiyano? So ang pagkakilanlan po natin bilang nanampalataya, sabi rin ito, tinawag po tayo na mamuhay na banal, bansang banal. Yun na po ang ating buhay ngayon bilang nanampalataya. Iwanan na natin yung mga bisyo, mga malalaswang salita, mga pinusupo na nanggagaling po sa ating mga bibig. Hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Nakikita na natin na hindi po na maganda. So dito po, makilala po tayo na isang mananampalataya kung ipinapamuhay po natin ang mga salita ng Diyos. So kung wala na po yung mga bisyo natin, mga hindi maganda ng ating gawain, ay, Kristiyano yan. Kasi umatin kasi ng salita, nakikinig na kasi ng salita ng Diyos, nagbabasa na ng Bible yan, nananalangin yan, kaya yan, binago na ng Panginoon. Just noon, laging uminom na pero ngayon hindi na, kaya binago na ng Panginoon, di ba? Yun ang makikita nila sa atin, pagkakilanlan bilang isang nanampalataya sa Panginoon. Yan, umaawit na ng mga Kristiyano, Christian songs. Noon, mahilig yan yung mga worldly songs. Pero ngayon, Christian song na ang kanyang mga inaawit. Yan, makikilala po tayo sa pamagitan ng ating pamumuhay bilang mananampalataya ay Kristo. Pang-lima dito, kita po na natin dyan, sabi niya, pang-lima,
Yung una, laging pinili. Pangalawa, tumanggap na ng habag. Pangatlo, yung pag-aari ng Diyos. Pang-apat, bansang banal. Bubuhay po tayo na sa verse 9 din po, kita natin na maharlikang pagkapari. Wow. Maharlikang pagkapari. Priesthood, sabi niya. Priesthood, you know, Old Testament, yung tawag ngayon, priesthood. Ang priest, pari, hindi po yung nakagamit ng abito. Tawag kasi sa mga nakilingkod sa Panginoon mga pari, sabi nila sa Old Testament. In the Old Testament, ang paglilingkod nila noon, indirect po yun. Pero nung dumating na po si Jesus Cristo, bilang ating tagapagligtas, direct na po tayo. Dahil when Jesus Christ died on the cross, nagkaroon po ng katagumpayan. So, direct na tayo sa Diyos na in the presence of God, na nagpupuri sa Kanya. We have a responsibility of bringing others to Him. Ibig sabihin, pag priesthood, pagkapari, pag lumaguna po tayo, lumalaki po tayo sa ating pananampalataya, marami po na tayo na naririnig na salita ng Diyos. Dito po natin nagkakaroon ng responsibility to bring others to Him. Hindi lang po sa atin bilang nanampalataya. Binabahagi na rin po natin ang salita ng Diyos. So, pag nagbabahagi ka na ng salita ng Diyos, kahit hindi ka pa pastor, sabi nila sa iyo, ay, siya, pastor ka na. Ikaw na ang pastor namin. Diba? Sinasabi nga, dahil hindi ka naatasan na nagpastor, pero nag-share ka, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, tinatawag ka ng pastor. So, makikita po natin yung pagkapari, diba? Pagkapari. Hindi yung pari na nakaabito, sabi ni Diyos. Kundi yung naglilingkod sa Panginoon. Yun po yung pang-lima na pagkakilanlan ng bilang isang mananampalataya. So, i-share din po natin ang kasalita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala, ating mga mahal sa buhay. I-share din po natin ang salita ng Diyos. It is our responsibility bilang isang mananampalataya, hindi lang po para sa ating personal na pangailangan. Kaya itong salita ng Diyos, dito natin makikita yung ating nabasa, yung identification natin bilang Christian believer. Lima po yung nabanggit natin dito bilang nanampalataya na. Iwanan natin yung mga kadiliman, punta na tayo sa kagilagilanas na gawain ng Panginoon sa liwanag. So dito po ay may lima, diba? Yung nabanggit natin, identity to a Christian believer. Number 1, laging pinili. Christian people of God. Pagkakilala natin. Pangalawa, we receive mercy or tumanggap na ng habag. Praise God. Mahal po tayo ng Panginoon. Pangatlo, pag-aari ng Diyos. Pangapat, holy nation. Mamuhay po tayo na banal. Number 5 is priesthood. If we're grown up in faith, we share the Word of God also. Hindi po natin tinatago yung napag-aralan natin. So dito po yung pagkakilala bilang isang mananampalataya. At sa ating conclusion natin na gawin ng mga kalooban ng Diyos. Dahil yan po yung pagkilala ng Diyos ng bawat sa atin, yung doing the will of God, yung ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos. Diba? Sabi niya, nakikilala lang yung tayo kung ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi lahat po na tumatawag sa Diyos. Kung hindi po natin nasa gawa, pinambuhay ang kanyang kalooban, ay hindi po tayo makilala ng Diyos. Kaya kailangan na makita po sa Jesus
sa ating buhay. So itong verse na ating pag-aralan, 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, dito natin makilala kung ang pagkakilanlan natin bilang isang mananampalataya. Kung ikaw po, kapatid, na hindi ka pa tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, tanggapin mo siya habang maaga pa. We need Christ in our life. Ano po ang silbi ng lahat ng bagay kung wala po si Kristo sa ating buhay? We need Jesus in our life. Siya po ang kailangan natin. Importante po yung relationship natin sa Diyos, ikaw at Panginoon sa iyong buhay. So tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at manunubos at hayaan po ninyo na ang Diyos ang siyang mamuhay sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Kung tinanggap na natin siya. Hindi po tayo huminto doon sa pagtanggap, kundi patuloy po tayo natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Bible study, para madagdagan ang ating kaalaman. Marami pa tayong Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang bawat sa atin at tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa iyong gabay, patnubay po sa aming pag-aaral na iyong banal na salita. Hayaan niyo, Panginoon, na iyong salita na aming na pag-aralan, continue to minister, continue to give us revelation sa aming na pag-aralan patungkol sa pagkakilanlan namin bilang isang mananampalataya. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakapakinig ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.